think it was a blessing in disguise na he was elected president. Ano kasi to our country is sa legend, sa myths, the symbolism of FEM na hanggang hindi to ma-consummate. Alam mo yun, hindi to matitigil na alam mo yun, na parang baka hanggang kay Sandro Marcos ma-rub off yung ganong eksena, no? So ito ngayong na-elect na siya and yung anak niya is congressman, pinsan, and then they are all conniving. I-deny man nilang nagko-connive sila with the Makabayan Bloc. Everyone is seeing it. How can you deny it? Hindi ka nagko-connive. Parang, well, sa politics... Their actions are proving it as well, Sash. Sa politics, dalawa lang yan. You know? Kung alay ka, you have to defend. Yeah. True. Kung hindi ka alay, we expect you to actually libak. Ngayon, kung we cannot identify you as an ally or as the enemy of the person, then we would expect you na baka neutral to kasi hindi naman namin alam kung enemy ito or whatever. Alam mo yon, merong kasing code of honor ang mga allies. If you are allies, meron na kayo diyang tayo magtatanggulan tayo. Just like an election. Ano mo ginagawa ni Inday sa inyo? Pinagtatanggol kayo ni Inday Meron bang moment? Meron bang moment nung 2022 election that you have to make tanggol Inday? No. I cannot remember. But I can remember a lot of moments na it was Inday making tanggol you. Tapos yung isa pang chikiting patrol ng Wii na yan. May suot-suot pa siya, Sara All. Oh, nasaan ka na ngayon? So ano na pag-uusapan natin? Mahaba-haba ito. Umpisa na natin. Ano ang masasabi ninyo sa si Sasang host? May impeachment daw na sinabi ni Congressman Franz Castro ng ACT Teachers Party List, tapos dininay ito ng House Majority Leader na si Dalite. Fake news daw ito at may gumagawa lang daw ng intriga pero hindi nila pinangalanan kung sa kanino nanggaling yung intriga at dininay din ito ni Tulfo, and then suddenly here comes McCoy Jr. saying, we don't want her to be impeached. That's the exact word. So, sinabi ba niya we don't want? Ang sabi niya, di ba, she doesn't deserve to be. Ang term niya is, she doesn't deserve to be impeached. Hindi naman niya sinabi ipiprevent niya o ayaw niya. Sabi niya, we don't want her to be impeached. Yeah, pero wala naman din siya sinabi na we're gonna do everything sa ngalan ng unity, etc., etc. We're gonna do everything to protect her na hindi siya ma-impeach. Wala siya sinabing ganun. Masyadong masyadong, alam mo yun, motherhood ang statement niya na, alam mo yun, siyempre, di ba, alangan naman sabihin niya, okay, yun ang gusto ni pinsan so. You're onto something, You're onto something kasi I think everybody understands na yung statement, the way it is crafted, speaks volumes, no? Correct. So kumbaga parang iba, tama ka dun, Maricare, iba yung we don't want her to be impeached. Parang tipong it's not in our best interest. Parang ganun ang dating Parang it's not in our best interest for Vice President Sara Duterte to be impeached. As opposed to yung sinabi mo nga, na tipong we will do everything in our power, ganon, blah blah blah, di ba? May subtleties yung difference doon sa statements, lalo na sa amin, mga nagte-training maging historian. Ano yan at least yung mga matitinong nag-train, very particular yon, paying attention doon sa exact words na sinasabi, kasi yung exact words
convey yung mga hidden meanings na po pwede mo nang i-interpret. So I agree with you, yeah. Ito si number 1, mukhang merong gusto sabihin, mukhang may gustong Oo nga, parang vulkan na puputok eh. Wait lang, antayin natin. Pero, sino yung we? Yun ang Correct. Sino yung we? Royal family? We talaga ang referral mo sa'yo? Office lang dapat na pinag-uusapan dyan. Una-una, wala kang partido. Ikalawa, yung partido mo, wala nang bilang yan sa Kongreso. So, sino yung we mo na collective? Ano ba yan? We ba yan? Pamilya nyo? Ang we ba yan? Kasi, ang linaw pwede mo naman kasi sabihin na narinig ko yung mga impeachment na yan. Bakit, ano yung mga katarantaduhan na yan? Pwede naman yung gano'n di ba? Pwede mo naman sabihin, hindi ko maintindihan bakit ini-impeach si Sara. At bakit niya siya i-impeach? Ano problema nyo? Alam mo yung correct. Lord Almighty, no? Let's just call a spade a spade. In 2022, ginawa niyang campaign manager si Sara. Ang bukang bibig ni Sara sa kampanya ay iboto si Bongbong Marcos. Yeah, correct. That's correct. Aminin nyo, i-review nyo ang lahat ng videos, yes. Campaigns niya, ang parating niyan sinasabi, ang kanyang bukang bibig ay si Bongbong Marcos. No? Pati yung mga kapatid niya, di ba? Yung mga kapatid niya, sabi, si Basti pa, nagsabi pa na, ang tingin ko na magpapagpatuloy lang ng ginawa ng tatay ko ay si Bongbong Marcos. So this was like yan talaga ang we. Yan talaga ang we. Ngayon, sino itong we na tinutukoy niya na ayaw nilang ma-impeach si Sara? Kasi magkaiba yung we don't want her to be impeached sa bakit niyo siya i-impeach? Anong ginawa niya sa inyo? Bakit ninyo ginaganyan ang aking ka-unit team? Well, here's the thing Here's the thing, no? Sandro Marcos, no? Hindi niya kailangan, alam mo, matagal na itong sa history ng Philippine politics, no? Kasi karamihan naman ng mga naging presidente natin, run under mga, paano ko ba i-describe to? Run under yung mga political parties na empty shells. Alam mo yun, mga walang laman naman talaga. Mga, diba? Ang mga yan, nagkakalaman lang yan, once na manalo ng yung presidente, kasi alam mo lahat ng mga lahat maglilipatan na diba? Kasi gustong maambunan ng grasya galing Malacanang. So I think, of course, yes. Yung context ng statement na yun na we, no? Ang ganda ng question na Iba talaga pagkabagong pagbagong, alam mo yun, ayos yung parlor. Oo, grabe ang mga banat But that's correct, no? Yung we is one of the operative words doon, no? Pero ang sa ating recent history kasi diyan, these people are not speaking as members of certain political parties. Alam mo 'yon? Wala kasi alam mo yung mga political parties natin for the past after EDSA, no? After EDSA, ang political parties natin are a joke. Alam mo yun? They are a joke. Diba? Sure. Ang pinaka-joke time nga itong nakalipas na elections Diba? Kasi, for example, diba, ano tawag nito? Yung mga same political parties, no? Nung last election 2022, actually run on different teams. Alam mo yon, magkakaiba-ibang team sila. Tapos, kaya nga nagrereklamo si Tito Soto noon di ba? Nung last election. Kasi,
yung mga kaparte niya, hindi siya yung kinakarga na vice president, di ba, no? The vice president, so may mga ganong situation. So, I mean, wag na tayo magbulahan dito. Political parties are a joke. So again, tama yung question na yung rebanded question, no? Ewan ko, tama ba? Reband lang ang alam ko, sorry ha. Hindi ko alam kung ano talaga pinagawa dyan. Nagpagupit lang naman, nagpakat lang ng buhok. Iba yung tsura mo, alam mo, hindi ako talaga ako'y nabibighani dito no? So very mouthpiece of Beijing. Kaya nga yun yung question, ano yung we? Now, the most logical interpretation here, because all of this is subject to interpretation, the most logical interpretation here is that yung we, speaking siya as a member of the Marcos family, I think. I think yun ang we. Kasi binabalikan ko yung sinabi. Ano ba to? May referent ba to siya before? Na kung saan ginamit, sino yung we na yan? Yan talaga yung malaking tanong sa akin na actually wala akong pakialam din na yung ayaw niyang ma-impeach Inday. Hindi, yung talagang nag-focus talaga ako sa we. Sino yung we? Na sinasabi mo, ano yung Malacanang? Are you referring to Malacanang as a we? You are Malacanang. You can just say na I don't want her to be impeached. Bakit inaganyan si Inday? Hindi siya, the wording of the president is very weak, no? Very diluted. Kita mo, tinanggal niya na nga yung tinanggal niya na nga yung I, the pronoun that would refer to himself. Tinanggal niya doon, no? Sabi niya, there are some people who would, ano yung sinabi niya? There are some people who would like to reverse the result of the election. What exactly does it mean? Well, may chika kasi na lumabas, na lumutang talaga. Sinabihan ako, I'm not in any manner at a liberty to disclose this. Pero dahil wala akong pakialam at kilala ako ng mga tao na wala akong pakialam, so eto. Apparently, aminado naman daw si Junior na ayaw naman niya mag-govern. Hindi niya feel. Well, obvious naman eh. Obvious naman. Oh. And, wala ka man lang. Baka gusto niyang ma-elect, pero ayaw niyang mag-govern. Kasi those two things are different, no? You wanna have the power, but you don't want to govern. Those two things are different, no? Like, Diyos ko, maraming ganyan, girl, na they just want to be there. But they don't want to do anything. But, kasi nga, they don't want to do the dirty work. Yan ang sinasabi natin last week Yan ang sinabi natin last week, the lights are on, but nobody's home. Alam mo yun? Yes, nobody's home. Yeah, and ito nga yun kasi, Papi, no? With these kinds of declarations, na for some reason, naglilik kung saan-saan at kung kani-kanino ako din naman kasi narinig, with that kind of declaration coming from him, mismo, or at least galing sa we nila, di ba? Doon sa grupo ng we nila. Well, anong pakiramdam ng mga bumoto sa kanya na ang press release nila ay 31 million? Yung binoto nyo ayaw mag-govern. So bakit nyo nilagay? Di ba? Anong nangyari? What actually prompted him to run apart from, well, sinabi naman nila para diba, ibalik daw ang glory ng kanilang apelido. At saka, ayun, sabi nga ni Sas, mag-defrost. So, bukod doon, ano pa? Bakit ka iniluklok dyan, diba? At inaamin mo pa na ayaw mo mag-govern, kaya ba yung Malacanang ngayon ay pinaghaharian ng amphibians? Well, ako naman, you know what? Hindi ko rin naman siya masisisi. Hindi ko naman siya masisisi kung ayaw niya mag-govern, no? I think talaga, ang dito is, I think it was a blessing in disguise na he was elected. Yeah.
president. Ano kasi to our country is sa legend, sa myths, the symbolism of FEM na hanggang hindi to ma-consummate. Alam mo yun, hindi to matitigil na alam mo yun, na parang baka hanggang kay Sandro Marcos ma-rub off yung ganong eksena, no? So ito ngayong na-elect na siya and yung anak niya is congressman, pinsan, and then they are all conniving. I-deny man nilang nagko-connive sila with the Makabayan Bloc. Everyone is seeing it. How can you deny it? Hindi ka nagko-connive. Parang, well, sa politics... Their actions are proving it as well, Sas. Sa politics, dalawa lang yan. You know? Kung alay ka, you have to defend. Yeah. True. Kung hindi ka alay, we expect you to actually libak. Ngayon, kung we cannot identify you as an ally or as the enemy of the person, then we would expect you na baka neutral to kasi hindi naman namin alam kung enemy ito or whatever. Alam mo 'yon, merong kasing code of honor ang mga allies. If you are allies, meron na kayo diyang tayo magtatanggulan tayo. Just like an election. Ano mo ginagawa ni Inday sa inyo? Pinagtatanggol kayo ni Inday Meron bang moment? Meron bang moment nung 2022 election that you have to make tanggol Inday? No. I cannot remember. But I can remember a lot of moments na it was Inday making tanggol you. Tapos yung isa pang chikiting patrol ng WI na yan. May suot-suot pa siya, Sara All. Oh, nasaan ka na ngayon? Yeah, and not to mention, right now, Inday is the one taking the hit doon sa galit ng mga tao na binoto namin yan dahil sa'yo, girl. Exactly. Diba? Ngayon siya yung nasisisi. Ngayon, bakit ayaw ninyo siyang why don't you want to stand behind her? Especially dun sa confidential fund na pinalapa nyo siya dyan. Napakalinaw nung nangyari. Humiling si Inday noong August 2022. And i-release ng Office of the President ng December 2022. Sa lahat ng mga taong may alam kung paano tumatakbo ang gobyerno, this was already a red flag. Itong pag-release ng December 2022. Ngayon, syempre, yung maraming tao, hindi naman nila alam kung paano ang disbursement sa gobyerno. Akala nila na pag binigay sa iyo ng December 2022, kailangan gastusin mo yan hanggang May 2023. Pero, hindi nila alam na pag binigay sa iyo yan, that year, you have to spend it that year. So, ilang days na lang ang remaining. Can you imagine, humingi siya ng... So, ang nangyari niya, humingi siya ng August 2022. So, ibig sabihin, meron na itong mga napangakuan na, okay, darating ang pondo natin, ganyan, nakahiring na, umuo na. I-release na lang, hinihintay lang na lang nating i-release. Kasi allies to no? Yeah. Diba? Maricar, and pag allies mo, pwede yung palabra de honor, kasi allies mo nga. Pero ang nangyari dito, and I have to stand by it. Wala akong pakialam kahit magalit sa akin yung mga Duterte or napaikot nila ito si Inday because Inday was too trusting sa kanila. No? Yeah. They did that. Inuputan nyo sa ulo si Inday Sara at iniwan ninyo sa ere at you threw her under the bus. And do you think that... At inalaw nila talaga na ma-set up siya dyan. Yeah, and do you think that and it was Office of the President that actually released the letter of request. Can you imagine of everything that you did? And then, sa tingin ninyo, maniniwala kami na hindi kayo nasa likod nito. Hindi po TANGA ang mga DDS. 6 years kami nakapagbardagulan sa mga dilaw. No? Correct. Yeah. Pero ako, I think ito nga yung problem no? Ang problem kasi is that President Marcos and the Marcoses have been away from power far too long. No? May kaibigan tayo na paulit-ulit na yun sinasabi, no? That the Marcoses have been away from power too long. No? Ang ibig sabihin nito, I think, no? Ang ibig sabihin nito is that
people no longer remember what kind of politician Ferdinand Sr. was. Alam mo yon? Ang residue na lang sa isipan ng mga tao, and I don't blame them kasi yan na lang ang nakikita mo eh. Ang residue na lang sa isipan ng mga tao, yung mga buildings, no? Yung mga Marcos edifices. Yeah. Oo. Yan na lang ang naalala nila. So, that's why ako nga, paano yung sulat ko sa Manila Times eh? Sulat ko sa Manila Times. At saka sa Facebook, sinasabi ko nga, look, Ferdinand Sr. had a history of turning his back against former allies. Alam mo yun? Allies, correct. No? Nung kumandidato siya, no? Nung kumandidato siya na president, 1965, no? Hindi alam ng maraming mga tao. Si Ferdinand Marcos started out as member of the Liberal Party. Oh, alam niyo ito, Liberal Party si Ferdinand Marcos. Doon siya nag-start, no? Which made sense because ang Liberal Party noon were upstarts led by Manuel Rojas, no? Yung grandfather ni Mar Rojas. Kita mo, grabe ang connections dito sa history eh. So, Mar Rojas, yung grandfather niya si Manuel Rojas, yan ang naging unang leader ng Liberal Party. Now, tinayo nila yung Liberal Party kasi some of the biggest names in Philippine politics were tainted by accusations of collaboration with the Japanese, no? So, ang ginawa dito, binuo yung Liberal Party, inaltak ni Manuel Rojas si General Douglas MacArthur. General Douglas MacArthur nagsabi na hindi yan collaborator si Rojas. Nagbibigay ng mga intelligence report sa akin yan, blah 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 blah. But the point of the matter is, no, kinuha ni Rojas lahat ng mga tao na naakusahan ng kolaborasyon. Kasama na actually yung tatay ni Ferdinand Marcos na si Mariano Marcos. Kasama siya doon eh. Pero hindi na siya umabot sa post-war kasi pinatay siya ng mga guerrilla, no? Because of collaboration with the Japanese. Now, kinuha nila si Marcos because nag-field yung mga nag-field yung mga liberals nang challenge doon sa mga incumbents na nationalista party. Kasi tanda mo, from the time of Quezon and Osmeña, Libet Nationalista Party. Yan, okay. Tapos, si Marcos was a political henchman of Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino kinuwang vice presidential candidate ni Manuel Rojas, no? So yung Ilocano connection, yung on top of the Ilocano food chain at the time was Elpidio Quirino, sila Floro Crisologo, tsaka si Marcos. Kaya nga, feeling ng mga Crisologo before ipakulong si Bingbong Crisologo ng martial law, that they were close with the Marcos family, no? Yes, kaya medyo nagulat sila na hindi pinotektahan ni Ferdinand si Bingbong Crisologo. Anyway, point of the matter is, nobody now remembers, no? Nobody now remembers yung political history ng Marcos. Kasi after 1986, nawala sa eksena ang mga Marcoses, naging mga local politicians sila eh. No, alam mo 'yon, si Imelda nasa may Leyte, yung mga anak niya Marcoses nasa Ilocos Norte. None of them were national level politicians until nanalo sa Senate si Bongbong Marcos in 2010. So 86 to 2010, it's 24 years bago. So isang generation yan. Wala na nakakakilala, wala na nakakaalala except for yung edifices, no? So, ang pinopoint ko is, ito nga ang mali, no? At doon sa drama party, sa drama nung Dogma, yung impact nung Dogma for so long, nakawawa sila. Kasi, let's face it, di ba? Yun na lang yung naalala ng mga tao eh. Oo. Kaya ngayon ang problema ko din, pasensya na, no? Sa mga masasaktan dito. Gaya ako kay number 1 eh. No?
ang problema ni Sara Duterte, parang hindi niya alam yung family history ng mga Marcoses. Nagtiwala siya. No? Nagtiwala siya. Sabi nga ni Andres Bonifacio, nalamuyot sa tamis ng dila sa paghibo. No? Na ano siya? Nadaan siya sa mga sweet words. No? So ako, and other historians like me, familiar sa family history ni Marcos, we're not actually surprised na tinatalikuran na ngayon ng mga Marcoses si Sara Duterte because this is the thing their father did to their former allies. Correct. Yun ang sinasabi ko. Hindi ako nagkukulat dito sa nangyayaring ito. No? So, well, yun at least na-refresh. At least na-refresh ang mga audience tao. ngayon. Na-refresh sila at nakikita nila. Alam, hindi naman tanga yung mga tao, no? They are seeing what's going on. And hindi naman they just needed to be reminded. They have to be reminded gutturally na ganito na nakikita ng mga tao kasi ito kasing mga ganitong kaek-ekan, alam mo, isinusuka na to ng mga Pilipino itong mga ganitong machinations di ba? Kaya nga na-elect si PRRD, di ba? Ipapaalala ko na sa tao. Bakit ba nahalal ang isang digong after Aquino? Can you imagine after Aquino? Bakit siya ang nahalal? Dahil ayaw na nga natin ang ganitong politika. Ang gusto natin is let's say may problema, umaksyon ka, galingan mo. Correct. Wag no sweet words. Ayaw namin ng pinaiikot-ikot kami na katulad ng may biglang nagkaroon ng salitang we. Sino ba yan? Baka siya at si Noynoy. Oo, or yung pagkatapos mo ng APEC, may lindol, pumunta ka pa ng Hawaii. Ano ba yan? Yep. Mga akla, parang hindi ba tayo hindi pa natin nakikita ang nangyayari na tapos ng APEC, ano ba nangyari sa APEC? Segue tayo sa APEC. It was a disaster. The APEC was a diplomatic disaster. Kayo, anong point of view dyan? Ikaw, Maricar, number 28. Anong tingin mo? Was it a success or a disaster? Actually, nakakahiya maging Pilipino, aminin, pagka nakita mo yung presidente mo na nandun. Totoo lang, gotta be real. Nung nakita ko, kaya nga sinabi ko, no self-respecting leader of a country would want to be caught dead or worse, photographed looking like that in front of a Xi Jinping or in front of sitting with Kamala in that room, whatever that room is. It's embarrassing. Nung nakita ko yun, sabi ko, gosh, walang ka-regard kahit ko. Tapos, initchap ako saan-saan, pinadala sa SpaceX, and then, di ba, it's like, look, the big boys are talking. Lumayo ka dito. Eto piso. Bumili ka ng candy sa labas. Which would never have happened to Rodrigo Duterte, no? Kasi never gonna happen. Duterte ang presidente, lahat nga ng mga foreign leaders pumipila para makausap siya, di ba? Alam mo yun, sila yung pumipila. Yeah. You know what? Because, una, magaling ang protocol ni Digong. So, habang nangyayari ito, nag-chinichika nila. Sabi niya, oh my God, sis, this would have never happened to PRRD na hindi namin ito papagawa ng mga ganitong kaek-ekan. Why would you make a vice president? You're not level. Yeah. And in that kind of location, girl, yung nakakaya talaga yung part na yun. Tapos tinan mo pa yung eksena na hindi mo man nakita na si Xi Jinping ay winelcome ng red carpet at may mga beshi-beshi moments pa sila na si Biden na, oh, do you know what's on the picture? Alam mo yung gano'n ni Biden kay Xi Jinping? So, ginito ni Biden si Xi Jinping. Do you know who is on the picture? Natawa si Xi Jinping. Alam mo kung sino yon? Yun yung si Xi Jinping nung bata pa siya at nagpa-picture siya. Ang background niya ay yung San Francisco
gate. Sabi ko, girl, may mga ganitong beshi moments. Tapos, pero before nito, ikaw yung pinopronta na, parang ano ka dyan, tahulan nyo ng tahulan ang China. Ganyan, correct. Pagkatapos ang napakahabang ginawa mo, may beshi moment siya doon sa enemy mo. Parang, Yeah. Hindi, tsaka ako, I remember President Duterte always saying this. Sabi niya, you're not talking to me, Rodrigo Duterte, the person. You're talking to me as head of 110 million Filipinos, di ba? Yeah. So, wag mo, di ba, yan nga, yung minura-mura niya, yung ambassador ng United States. Kasi ako, I'm head of an independent country. Don't talk to me that way, di ba? Di ba? Huwag mo akong bastusin, di ba, no? Kasi kaya mo ako binabastos, kasi madami kayong pera, at tinatakot mo ako ng pera mo, pupunta ako sa China. Pupunta ako sa China, pupunta ako sa Russia, doon ako maghanap ng pera para sa pangangailangan ko, di ba? In short, President Rodrigo Duterte, resurrected the long lost dignity of the Filipinos and the Philippines. Pagkatapos biglang, Diyos ko, less than 2 years later, Diyos ko, ito na naman tayo sa mendicant na ito, di ba? Alam mo yun? Hindi lang yung mendicant, papi. Hindi lang mendicant eh. Alam mo yun, sa optics, ang sagwa talaga. That is something that you don't want done to any of your family members, na tapos presidente, yung gano'n ng itsura. Alam mo yun? Intindihan mo ako, papi? Hindi mo gusto makita yung pwestong yun, yung itsurang yun, yung mukhang tanga moment na yun sa kahit sino sa mga kaibigan mo. Pero alam presidente. Hindi, ganito. Halimbawa kay Xi Jinping. Ambush yun eh. That was like an ambush, no? Inabangan nila si Xi Jinping either lumabas or pumasok. At doon dadaan sa corner na yon. And hindi din natin alam, baka wala talagang sofa doon. Naglagay sila ng sofa habang inaabangan nila. Anyway, so it was an ambush, And ibig sabihin, nothing important would come out of it because it was, in the first place, an ambush. You don't do that. Kaya makikita mo na wala silang alam sa diplomatic protocol. You don't do that. If you want to say something important and it seems that important yung gusto niya sabihin, you set up a meeting, you have a formal thing. Wala ka nga, alam mo yun, hindi ka nga nagdala ng interpreter mo eh. So you don't know the protocol of China, that they will not talk in English during a diplomatic, during a head of state to head of state conversation, because Xi Jinping is representing the Chinese people and not Xi Jinping. That is the proper way of understanding what it means to be a head of state. So, ikaw, hindi mo nakikita yon na, girl, hindi ito Pilipinas. Pag nakita mo yung gusto mong kausapin, pwede mo, oy, ate, kuya, dito ka, sandali nga may tatanong ko, ganyan. Hindi ganyan yan. Kaya pag nakita mo yung picture ni Xi Jinping, ang sagwa ng itsura ni Xi Jinping. At nakita mo alam niyo mga picture na binabalanda nila, yung nakaupo si Xi Jinping, and yung kamay ni Xi Jinping ay nakaganyan sa knee. Yeah. That's external. That means na he's ready to leave. He wanted to wanted to exit the situation. He doesn't even know why he's there. That's kasi nga, hindi niya talaga naiintindihan kung bakit siya nandun. Kaso kasi, hindi siya pwedeng tumanggi kasi that would be the headline na Xi Jinping, inisnab si Bongbong. Kaya ito, put Xi Jinping in a catch-22 situation. If you don't accept, headline ka. If you accept, headline ka pa rin. Kasi magbumuka na, ay naku, ginanya ko si Xi Jinping at ito ang sinabi ko sa kanya, which is actually for the domestic audience, for the Filipino people, na wala naman talagang alam
sa sa diplomacy and international relations. And they didn't know, itong mga Pilipino ito na unaware and unconscious at ginagawang mangmang ng gobyernong ito ay yung ginawa ni Marcos ng gobyernong ito. Actually pinakita sa buong mundo of how weak the Philippines is. At saka, in-expose that we have a president who doesn't know what he is doing. Exactly. Alam mo yun? On a global stage. And he is allowing these people, the manipulators around him, to do this to him. He doesn't even have any power over these people that are setting him up to actually look like a fool, a complete fool in the international, nakakahiya talaga, international area yun. International gathering yun. Every single world leader who saw that, who saw how they did it, or you know, kasi I'm pretty certain maraming tao kasabay kasunod si Xi Jinping na lumabas, so they all saw it. And they're probably laughing at him right now. And he's representing us. Correct. Kasi nga, alam mo yun, presidente ka ng isang bansa, diba? Pagkatapos, hindi ka man lang makapag-appointment, totoo yan, po pwede kayong mag-meet sa sidelines. Alam mo yun, po pwede yan. Diba? Pero yan, that's never an ambush or a chance encounter. Alam mo yun? Appointment yan. Ina-arrange ng ano yan eh. Ina-arrange kasi sasabihin mo ng mga staff mo sa staff niya, di ba? Kaya nga sabi, have your people call my people, di ba, no? Punta ka doon, our president wants to talk with your president. Doing the sidelines of APEC. Oo. Give us, ibig sabihin ba nun, Sas, kailangan nilang gawin yung ambush nyo is because ni-reject sila? Actually, pwedeng i-reject or pwede kong sabihin, alam mo, mas generous pa nga ako eh. Ang naisip ko is hindi nila ginawa yung trabaho nila. They had at least 1 year to prepare to set up an appointment. Correct. Girl, ang kaya nga iniisip ko reject girl ng 1 year para nga makapag-set kayo ng appointments and everything. So, either ni-reject ka or tamad. So, mas generous pa ako dun sa sinabi ko na tamad itong mga to at yung ambassador kasi ang feeling ko talaga rejection yon. Kasi if you're going to look at the entirety of it, talagang nag-last minute panic pa sila na gano'n ambush na lang ang ginawa. Wala nang wala nang way. Not because tamad sila, not because they don't know the protocol, or not because of anything at all, na natatakot sila na gumawa ng setup doon sa lugar na yon, specifically for the two of them to talk. Dahil, of course, nasa loob sila ng US. Pero, hindi. Go ahead. Okay. Ganito, but it doesn't really matter. Sorry. No? Unahin na yung pinaka-konting buhok. No? Okay. So, go. Ganito, ang gusto ko sabihin, ganito. Ano tawag nito? It doesn't really matter eh. Kung rejected ba siya o hindi ba siya prepared or whatever. The bottom line is, it was clumsy. Alam mo yon, it was clumsy and they looked like they did not know what they were doing, no? Hindi lang sa Pilipinas, no? Hindi lang sa Pilipinas at mga Pilipino, although that's also important. But itong hindi nila masyado siguro na-appreciate. Buong mundo, nagmumukha silang tanga. Alam mo yon? Mukha silang tanga buong mundo. Hindi kasi maintindihan ng mga tono. I think naintindihan naman nila, pero kasi nagtitake advantage sila sa mga Pilipino na hindi alam kung ano ang diplomasya. The purpose of diplomacy is to actually convince the other person. So it's actually, para kang nanliligaw. That's diplomacy. Huwag yung... Ang nangyari dito kay Xi Jinping, kung kayo si Xi Jinping at ganun yung ginawa sa'yo ni Bongbong, do you really think magpapaligaw ka? Or acceptin mo yung ligaw? Alam niyo kung gaano hindi nila naintindihan na hindi ba sila natuto sa nangyari kay Justin Trudeau? Inambush din niya si Xi Jinping, and then pagkatapos nung chika na yon is nagsalita pa sa media na, sinabi ko kay Xi Jinping yung kanyang human rights Hala, nilusob siya ni Xi Jinping. Pinagalitan siya. Yeah.
Ito rin, ganun din yung ginawa ni Bongbong. Inambush, tapos ang ginawa niya, nagsalita sa media, ito yung sinabi ko kay Xi Jinping. This betrays a lack of sophistication and understanding of how things work in diplomacy. Yung pag yung ginagawa mo ay hindi para sa iyong domestic audience o para gusto mo lang magpasiklab, usually, magsuset ka ng appointment, mag-uusap kayo, at kayong dalawa, mag-a-agree kayo, mag-release ng joint statement kung anong pinag-usapan ninyo. Yes. Kaso, ang ginawa mo, kapag inambush mo, kinausap mo, at ikaw talaga yung bida na, bakla, this destroyed every diplomatic amor you have. Kaya nga, ang bilang closing, ito ang tanong ko sa inyo, no? Nakita niyo naman ang nangyari, no? Biden probably understand na hindi niya kayang isama muna ang China ngayon sa kanyang shooting spree, no? And kaya siya it's aiming for re-election, so election din, ganyan. Yeah, may mag-election din, ganyan. How do you think this government would manage this new situation? Do you think they could? If yes, why? If not, why not? Ito ang problem dito. Okay. Bago ko sagutin yung question, ito ang gusto kong i-emphasize dito, no? Yung mga mistakes mo na ganyan, especially as public as that, tinitake note yan ng buong mundo eh. So ang nangyayari ngayon is that the rest of the world now thinks that Bongbong Marcos is a joke. So any leverage na meron siya negotiating with other countries, tapos na yan ngayon. Kasi obvious na yung sinasabi ni number one na hindi ready, no? Or kahit ni-reject na disregard yung protocol, etc., no? Now, to answer the question, I think, no, they should take something from the playbook of Gloria Arroyo, but not sa diplomacy, ano? Kasi si Gloria Arroyo nung presidente siya, no, parang lumalabas sa mga surveys, ayaw na siyang pakinggan. Kumbaga parang naiirita ang mga Pilipino tuwing lumalabas at nagsasalita si Gloria Arroyo. So nangyari nun, for a long time, hindi siya lumalabas. Kaya nga umentra si si Ambassador Tiglao. Kasi imbes na si JP magsalita, si Tiglao na lang ng Tiglao pinagsalita nila. Alam mo, brilliant si Tiglao eh. Kaya nga medyo nakabawi-bawi yung nakabawi-bawi yung GMA administration nung nanahimik si GMA at si Tiglao ang naging face ng administration. I think the same thing must be done sa Marcos administration. Ayan nagbibigay kami ng advice sa inyo no? Hindi lang kami puro sabihin, puro kami batikos, no? Ang advice here is, alam mo yon, mag-sabbatical na lang siya or whatever. Alam mo, total, mahilig naman siyang mag-disappear from public view. Papi, no? Ayaw nga niya mag-govern. Ayaw niya mag-govern. So, di ba? Kaya nga, magbakasyon na lang sa Hawaii, for good. And so on. Di ba pwede tayo magbigay na? Kaya lang, ito yung nakakalungkot. This is just not even the second year. 1.5 years pa lang ang gobyerno na to. And we have reached the all-time low from an all-time high. Diba? Ang dignity, katulad na sinasabi mo kanina, the dignity that we actually were able to recover after a very long slump, sumadsad na naman ulit. Even worse. Even worse. Diba? Kasi dinrag daw niya pati yung anak nung presidente na minahal ng buong Pilipinas, no, na talagang legendary at nirespeto ng lahat, no. So whatever is maganda sigurong natin i-topic natin next week kung walang bagong lalabas na girl, pag walang lalabas na bagong issue na mainit, pwede natin tong balikan tong issue na to what will happen if there are three things, di ba? If indeed, Biden will not, push on this China-Taiwan issue. So wala nang kwenta yung EDCA sites.
Anong mangyayari doon? That's number one. Actually, nga. Walang purpose yun, di ba? So may potential na, I don't know, dormant siya or anong gagawin nila dito, di ba, sa Pilipinas? Anong gagawin nila sa Pilipinas? Another thing, pag natalo si Biden, pagkatalo si Biden at hindi na magiging presidente, anong magiging sunod, di ba? Pwede nating i-ano yan. Yeah. Pwede nating i-predict. Iba kasi na naman yun eh. Kaya ba niya yung mga ever-changing landscape of the geopolitics in the years to come? Kasi nga, konti na lang inaantay natin. We're talking about a year. Mabilis lang isang taon. Ako ganito, Maricar, no? Bilang closing statement ko. Ano na ba tayo? Closing time na ba tayo? Malapit na. Bigyan naman tayo ni Tech ng little minutes kasi 10 minutes yung kinain kanina eh. Okay. Ito lang masasabi ko dyan. They should have, actually naman, hindi mo naman kailangan i-observe pa yung nangyari sa APEC ngayon para malaman mo na ganito ang mangyayari, no? My God, if the people around you actually studied U.S. foreign policy, you know that this would happen. There would be a huge chance that this would happen. That's correct. If you understand what's going on with Russia in Ukraine, hindi mo na kailangan umabot sa ganito. Alam mo yon na either nga na yung mga tao paligid sa iyo ay mga aanga-anga na doon yung pinakinggan mo at kaya pinursu mo o ikaw mismo aanga-anga ka na you cannot tell which analysis actually has a far more convincing analytical framework, relationship of the different variables na kino-consider, etc. No? And now, ngayon, I don't need to repeat this because I've been emphasizing this since 2016. For businessmen and economists, China already won. No? Yes. Hindi mo na ma-reverse yan. You know, the only thing that you could do in order to reverse that is through war. You know, yan ang hindi matanggap ng mga hawks, no, ng mga purely military minded, because bakit tayo natalo ng China, no? Hindi man lang tayo nakipagbarilan, natalo na tayo. Ganyan, they cannot accept that. Ngayon, malaking sampal to no? Malaking sampal to sa Amerika. Can you imagine a communist country defeated you without firing a single shot? So ngayon, kung nakita mo yung ngayon sa APEC, Xi Jinping was welcomed by the US business elite with a standing ovation and was given standing ovation several times during his speech. And where were you? And where were you when this was happening? Meeting with TikTok? Nasa ilalim ka ng basement, kausap mo si Kamal. And this all boils down to the article I recommended to you, number 24. Marcos Jr. underestimated, di ba sabi doon, Marcos Jr. underestimated China's power and the emotional imprint of Mao Zedong passionately kissing the hands of his mother. Huwag na tayo na sa emotional imprint, no? Kasi, yun na lang, you underestimated China's power. And this revealed the inexperience, incompetence of Bongbong Marcos na, and kaya nga ako mapapatawa ng sarili ko na nabudol ako ng ganitong eksena. Hindi sa inexperience eh. Ang talaga, lack of knowledge. No? Lack of knowledge. Ako nakikita ko ang biggest problem ng Marcos administration is binanggit na namin ito dati ng Maricar eh. Walang adult supervision si Bongbong Marcos. I mean, everybody should now realize that Bongbong Marcos needs adult supervision. Because sabihin ng adult supervision, he needs the guidance of someone or some people, group, or committee who know what they are doing.
alam mo yon, na magbibigay sa dapat kanya sober ng good advice. Diba? Kasi dapat sober ha. Hindi pa, wala pang history ng rehab. Oo. Ako nga ang question ko nga dito, where the hell is DFA in all of this? Alam mo yon, para magkaroon ng ganitong klase ng fiasco, wala bang DFA person doon na bumubulong-bulong sa kanya? Boss, sumita sa pwede. Wala nga sumita sa pagdaldal ni Tariela na DFA, wala. Magtataka ka pa. Maliit na tao lang si Tariela sa lahat ng to. Pero napakaingay niya and he influenced a lot of people to actually think, 'di ba? That the stance of the government is correct in this. So just look how sabog everything else, no. Hindi ako naniniwala na merong sober moment itong gobyernong ito, no. Wala. A few weeks ago, ang sabi niya is itong pakikipag-usap ni Xi Jinping sa mga leader ng Pilipinas ay parang magpakitang tao lang. And then several weeks after, ikaw yung nanga-ambush kay Xi Jinping para kausapin. Alright. How do you square the circle? It doesn't make any sense. Correct. Tapos, a few weeks before ito, sinabi ng iyong National Security Advisor na TikTok is likely to be banned because of this. And then, after a few weeks, makikipag-meet ka sa CEO ng TikTok in order for the government to partner with TikTok. Yes. Where? Okay, so... My Lord Almighty, ano ba, Ma'am Liza? Someone needs to be fired with this Ewan ko lang, Ma'am Shi, kami may concern pa kami dahil you're not representing yourself, you're representing the Philippines. Someone needed to be fired. Ma'am Shi, this is the time that you should be firing people. You should be using the full extent of your petchay power in order to get adult supervision. Adult supervision. Get an adult in the room na magsasabing, wait, teka lang, ganito gawin natin. Alam mo, they need adult supervision. Feeling ko. Anyway, ibalik si Duterte. Sa ngalan po ng lahat ng ating mga